The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama tuwing alas 10 hanggang 11 a.m. ng Miyerkules at Biyernes. So, bago po tayo mag-umpisa, babati po muna kami sa aming mga butihing direktor. Good morning po kina Sir Dionisio G. Alvindia, Director 4 ng PhilMec, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. At binabati rin po namin ang aming mga Section Chief sa STIPS and sa STID, kay Sir Jet Molek Subaba at kay Ma'am Bes G. S. Magararo. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig at sa mga naka-field po ngayon sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyan pong nasa travel, naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ayan, so nung huling episode po natin ay tinalakay po natin ang impormasyon tungkol sa mahalagang papel ng Agricultural Training Institute or ATI sa RCEF program. Kasama po ang Supervising Agriculturist ng ATI na si Mr. Joven C. Kalasagsag. Kaya kung na-miss nyo po ang previous episode na ito, ay maaari nyo po itong balikan sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, i-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radio Agri 90.1 FM or mag-text po sa text hotline na 0962-119-7445. Ayan, so ngayon partner, special episode natin ito dahil meron tayong makakasama. Syempre, andito po ngayon si Ma'am Clara S. Ortega, ang chairperson po ng Bizal Santo Niño Rice and Livestock Farmers Agriculture Cooperative mula po sa Candaba, Pampanga. At si Sir Rodolfo R. David, ang chairperson po ng Puslak Farmers Association mula po sa Hermosa, Bataan. Tatalakayin naman po natin ngayon ang special episode na ito, ang kwento sa likod ng ani at pag-asa na bigay ng RCEF Mechanization Program. Magandang araw po, Ma'am Clara, Sir Rodolfo. Good morning po. Magandang araw po, Ma'am Pia. Ayan, para umpisahan na po natin ang talakayan. Ready na po ba kayo, ma'am at sir? Ready po. Ayan, para po ang
umpisahan ang ating talakayan, maaari nyo po bang ilarawan ang pagsasaka ng palay noon na wala pa pong makinarya ng RCEP Mechanization Program? Ayan. Unahin po muna natin si Ma'am. Ayan. Nung po kasing panahon na wala pang mga makabagong makinarya, natunghayan ko ang hirap ng pamamaraan ng pagsasaka ng mga magsasaka sa aming lugar. Ginagamitan pa po ito ng manumanong pamamaraan tulad ng tao, suyod, araro at kalabaw. Then, sa pag-aani naman po is mano-mano din. Maraming taong kailangan para magapas yung palay na ginagamitan ng karit at saka lilik. Na inaabot pa po iyon ng mga 1 hanggang 1 linggo. Tapos, sa pag-giik naman nun is uso pa nun yung hampas, then dumating yung thresher na kailangan din ng maraming tao. Kaya yung gastos din po noong panahon na noon is mas malaki. Hindi kagaya ngayon na mas na-lessen na, dumali pa yung trabaho. Kayo po, sir, ano po? Almost, dahil pareho kaming magsasaka, ganun din yung pamamaraan. At ngayon, magmula nung dumating yung ang mga makinarya ng PhilMec, ng RCEP, ang 3 araw na trabaho ng magsasaka is 3 oras lang. Isa naman lang. Dahil sa machinery. Kasi isipin mo, ang paggamit ng kalabaw, ang 1 hectare, aararuhin mo yan, mano-mano, 3 days. Pakakainin mo yung kalabaw, aayusin mo. Ngayon, pag nilusungan ng 4-wheel, Four-wheel tractor. rotavator, o 3 hours lang. Then, yung magsasaka, pwede siyang magtrabaho sa iba. Trabahuin niya yung ibang gagawin na tulad ng pamimilapil, yung pagpapantay. Malaking tulong sa mga magsasaka ang makinarya ng RCEP. Bagong makinarya. Noon, sir, madali po bang humanap ng mga laborer po sa bukid? Kailangan mong magpa-schedule. Halimbawa, may trabaho sila itong Martes. Ang kailangan mo, kailan nyo kami pwedeng lusungan? Hindi sa tao. Sa tao, kailangan mo silang kunin kasi yung... Ay, oo nga pala. dahil hindi mo po pwedeng pag sinabi mo sa kanya na ganito, trabahuin mo nga yung bukid ko. May trabaho siya ngayon. So, kailangan mo niyang i-schedule. Pero kung nasipag pa mga tao, madali pang humanap ng trabaho. Yes po. Yes po. Medyo maganda pakita nun ngayon. Siyempre, mababa. Kumbaga by scheduling po pala, ma'am, Yes. sir, ang Hindi sa mo pwede. mga laborer po natin. Yes. Hindi pala pwedeng basta na lang silang huhugutin, no, sir? Hindi po. Kaya kumbaga po, nagtatagal din po. Kumbaga, kung ibis na 3 araw, minsan Tama. madadagdagan Kasi pa po minsan siya. natatawag na nababalakang sila dun sa kabilang ginagawa kaya Yes hindi sila po. makalipat sa iba. Ganun kasi Tsaka maaga pa before, kailangan i-schedule mo na sila para lulusungan ka nila. Hindi po pwedeng pag pinuntahan mo lang sila. Dali-dali, no, sir? Napakahirap. Yung gastos po, sir, noon sa ngayon, nag-lessen po ba? Malaki ang lelesen mo kasi 5 taong babayaran mo. Yung makinarya, siya na lang gagawa. Diba? May consumption, labor niya. Sa experience nyo naman po, ma'am, sa pagkuha ng tao. Opo, ma'am, tsaka sa budget po. Sa budget. Hindi, yun na nga nasabi ko na mas nakatipid. Kasi ang dami mong taong kukuhanin pagka nagpapagawa ka o tsaka pag nagpapaani. Basta in general na yun. Talagang malaki yung di ba? Mga nagtatrabaho sa bukid, naggagapas, naggigik. O ang dami. Ngayon, lusungan na lang ng harvester, na lang isang oras Iwan, lang kahit iwan nyo na rin asasako po. na. Noon, Diyos, Opo. napanong pa magpapagapas ka, mababaha pa, tatangayin pa ng bahay. So, malaking difference po Oo, talagang napakalaki. Kaya, Opo. So, saan or paano nyo naman po nalaman ang programa ng RCEP Mechanization? Ano po ang dahilan ba't kayo nag-apply bilang beneficiaryo?
Ako, nung kasing nagtatag kami ng samahan, talagang lumapit kami sa ahensya ng gobyerno, sa DA. Doon nila sinabi na, ma'am, sa ano kayo pumunta sa PhilMec or RCEP Mechanization Program? Kasi sila yung nagbibigay ng libreng makinarya. So noon po, nag-research na ako sa mga page ninyo at sa internet. Inalam ko yung mga requirements. Opo. So nakita ko yung mga requirements na kumpleto naman kami at saka qualified naman kami na mag-apply. Kaya ayun, nag-submit ako ng request resolution DA, para ma'am. through OPA Opo. na dinala naman dito. Opo. Kayo, sir, ano pong... Kami po sa DA din nga, sa MA, sa Municipal Agriculturist. So, pagka nagpa-meeting, nandun ng mga asosasyon, so, sasabihin nila yung about sa RCEP, ganito, paliwanag nila. At saka yung nililimbag yung mga news na, na nakikita namin ba, pwede tayo dito. So, Research. ganito, kailangan Limbag case Tapos, tuturuan kami ng municipal, to DA, at ibibigay namin sa Yung mga kinaukulan. Saka ang ano ko lang po kasi talagang dapat kung ano lang yung kailangan, yun lang muna yung ibigyan natin. Yes. Limited pa ang pondo nila noon. Opo. Kailangan bigyan lahat. Ayun, sinisikap naman po ng RCEP Mechanization Program na yung buong set po from land prep to harvesting to rice Yes. mill, ayan, ay mabigay po sa bawat FCA. Ayun. Ayan, so pangatlong tanong po natin, ma'am and sir, ano naman po yung naramdaman nyo nung nalaman nyo po na kayo yung napiling benepisyaryo o makakatanggap ng makinarya? Ayan. Ay, very proud po kami kasi happy. ang nangyari kasi nag-aano rin sila, nag-i-interview kung ano po ba yung mga Validate. dapat So ang mapili uli ng RCEP is very proud dahil pinakikita lang namin na ang makinaryang ibibigay nila is para namin mga anak na dapat alagaan. Opo. Ganun. Opo. Di po ba, madam? Siyempre ganun din. Ang saya-saya namin. Pero mo sa dami nang nag-a-apply, isa ka siya na napili na biyayaan ng libreng makinarya. Kaya ang maibabalik na lang namin, siyempre yun yung alagaan. Alagaan yung makinarya namin. Yung pag-maintain. Yes. Opo. Kamusta naman ma'am sa pag-maintain po ng mga makinarya Ay, niyo? maipagmamalaki ko ang aming makinarya na 5 taon na pero ang kinis-kinis Wow. pa. Ang galing ng operator namin Bine-baby at saka talaga. ng maintenance namin. Kasi nga, dumaan naman sila sa pagsasanay. Opo. Opo. Tsaka kailangan talaga meron siyang maintenance. Opo. Hindi mo siya ginagastos. Para nun, in case na masira yan, may huhugutin ng asosasyon. Kasi pagka yan, anong gagawin natin dito sa kita within the whole year? Pagpaparty-party yan? Paano pag nasira Sinisave yun? yun. Ayun yung iba po kasi ang sinasabi Oo, nila, lalo na yung ang sinasabi nila, ay galing naman yan sa government, libre. So parang hindi po magandang pag-iisip, 'di ba? So kailangan po na sesermonan mo rin sila. Hindi mawawala. Hindi sa dapat mga hindi dapat ganun 'yan. Kasi mentras ang libre. Pag ang libre hindi niyo na 'yan ponduhan ng pera. So ibig sabihin, pag libre dapat alagaan nyo para nun mabalik sa inyo yung benepisyo. Dahil kung meron kayong budget dyan, binili nyo yung item na yan, yung machinery, kailangan nyo munang mabawi yun. Ang tinulong ng gobyerno, nandyan na yan. So, yung ibibigay nun, benefits na. Opo. Hindi na siya kailangan ipunin pa yung pinagagastusan dun. Ayun. Napakaswerte naman pala ng mga members ng mga chairperson na ito. Siyempre. Thank you po. Ayan. Kasi masisipag Ayan. kami. Ang masisipag nga po sila. Ayan. Dapat po magpasalamat po tayo sa mga chairperson na ganito. Yung handa po kayong sermonan para magkaroon po kayo ng tamang pangangalaga sa mga machineries. Ayan. Opo. So, sa ngayon po ma'am, dahil ayan, meron po tayo ongoing, di ba, partner, ang ating machinery turnover. So, sa ngayon po, ano po ang makinaryang na matatanggap po ninyo at kamusta naman po ang
paggamit Yung nyo nito? matatanggap namin ngayon. Opo. O yung mga natanggap Ang mga na. natanggap, Opo. ma'am. Opo. Yung mga natanggap na namin, elaborate ko ba lahat? Isa lang. Sige, Yung mga so, natanggap na namin, blessed talaga kami yung samahan namin. Kasi simula pa lang sa pagbubungkal ng lupa, hanggang sa pagtatanim, hanggang sa maging bigas, nabiyayaan na kami ng RCEP. So, di ba, napaka-blessed na namin. Ito ay ang mga traktora, ay four-wheel drive tractor, hand tractor, transplanter, combine harvester, recirculating dryer, at single pass rice mill. Ito naman po ay nagagamit naman namin ng maayos dahil sabi ko nga, dumaan sa mga pagsasanay at training ang mga operator namin. At naseservisyohan naman ang mga miyembro namin magsasaka. Kaya sobrang blessed kami sa inyo. Congratulations. Ay, thank you. Opo. Kayo, sir. Ikaw, sir. Kami naman dahil 2018 or 17 yung association namin. Bago lang siya. So, ang natanggap 2019 lang din kami. natanggap po namin is ang unang-una is tractor, four-wheel. Then yung pangalawa yung ito talagang ni-request ko to, talagang gustong-gusto ko to, yung rice precision seeder. Dahil napaka-easing hindi masyadong mas preferred ko siya do sa tanim, transplanter. So ayun. Ang paggamit naman namin nito is talagang pagka may sira yung namin, yung mga machine, kahit na magbalik yung hindi namin paggagamit para nun hindi masira. Kasi kailangan pagawa mo muna yung mga makina bago mo gamitin. So pagka may sira na, magpapa-reschedule na lang kami. Talagang iniingatan namin siya kasi sinasabi ko nga, dapat parang mga anak ng mga makina. Parang tumagal yung lifespan niya. Yun yung gusto namin sa kanila. Tsaka sila din po kasi yung tumutulong sa mga Yes po. farmers. Yeah. Tsaka madali. Ang 1 hour na trabaho ng makina ay 2 days sa mano-mano. Masarap yung may sarili talaga. Hindi na kami hahanap o lalayo pa para naging accessible. Yes po. Diba? Parang Ate, anytime po, ma'am, hindi nyo na po kailangan Yun ang number magpa-schedule. Ganun po. Diba? Kailangan, although para i-schedule mo, pero mabilis. Mabilis, Kasi opo. biruin mo yung 3 days na gagawin ng tao, 3 hours lang ng 3 makina, hours lang ng o how come na paano hindi i-schedule yan ng mabilis, di ba? Opo. Tsaka, kumbaga, meron pa pong nagagawa. Yes, Bukod ma'am. po. Dahil Imbis na- naiiwan po natin yung mga machine. Yun po mismo. Ayan. So, ayan mga karadyo agri, sana po ay take down notes po tayo at makatulong po yung mga impormasyon na to. Syempre, lalo na po sa mga nagnanais po na makatanggap ng machinery at maging beneficiaryo po ng RCEP Mechanization Program. Ayan. Sana po ay maging inspirasyon nyo sila, ma'am at sir. Ayan. Sila po ang patunay na sa RCEP Mechanization Program po ay libre ang makinarya. ayan. Libre ang makinarya. Kaya ang gawin namin, ingatan na lang namin mahalin. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, ma'am, sir, ay magbasa po muna tayo ng mga comments at pagbati sa ating live viewers. Ayan, mula sa RCEP Extension Program Facebook page. Ayan, good morning po kay Ma'am Lene Abapaw. Ayan, good morning po sa inyong lahat. From Laligan Upland Farmers Association po ng Bukidnon. Ayan. Good morning din po kay Ma'am Irma Amena. Ayan. Good morning po. Watching from Santa Rosa City of Laguna. Ayan, so ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, so para sa pagpapatuloy syempre ng ating talakayan. Syempre andito pa rin po si Sir Rodolfo and Ma'am Clara. Ayan, so Ayan. para sa ating susunod na katanungan. Para po sa susunod na katanungan, ayan. Ano naman po mga ma'am sir, yung tulong o benepisyo ng makinarya para sa inyong samahan? Ayan. Sa amin po, ang naging tulong o benepisyo, yung pong makinarya na nakuha namin, syempre, naging maganda, naging mabilis. Mabilis yung pagtatrabaho sa bukid ng mga magsasaka, mabilis, naliit na gastos. At syempre, yung nakatulong sa aming samahan.
Ikaw muna. Actually po, talagang malaking benefits yung nakukuha natin sa mga makinarya. Tulad na lang ng rotavator, yung 4-wheel tractor. Napabili. Sa member ng asosasyon, malaking na di-discount nila compare mo doon sa labas. Pero nagtatrabaho rin kami sa labas. Pero ang priority namin is ang mga Farmers member. yung mga members namin dahil para nun makita nila na talagang kailangan nasa association ka para yung tulong-tulong, di ba? Parang walis isang tingting di makakawalis Pero pagka marami makakawalis ng dumi. So ganun po yung para makita nila. Malaki po talaga ang benefits na nakukuha ng mga magsasaka. Ayan. So, sa ngayon ma'am, dahil meron po tayo machinery turnover. So, ano po ang mga plano natin sa makinaryang matatanggap ngayong araw? So, ano po ba muna yung matatanggap nating makinarya ngayong araw? Sa akin po is combine. Combine din po. Hindi, sa akin po traktora. Although meron na kaming traktora dati, mas inirequest ko po uli ito kasi parang hindi pa namin nasiservisyohan ng lahat halos ng mga members. Kasi nga, minsan sabay-sabay, pag nag-umpisa na anihan, gusto nila sila yung mauna yung hanggang sa Sabi ko, parang requestin uli natin to para mas makatulong pa sa ating samahan. Kaya, karagdagan pa po. Masaservisyohan sa aming mga magsasaka. Hindi lang member, pati po mga non-member sa aming barangay ng mga magsasaka. Kami po, since ngayon pa lang yung combine harvester po, masaya kami. So, ang plan namin doon is siguro sa pagbabayad yung sasabay kami, hindi kami magpapababa ng todong bayad sa sasabayan namin yung mga private firm na kailangan. Pero kailangan din naman na mas malaki yung makukuhang benepisyo ng mga member. Para nun magpursige pa sila or hindi sila magtamad-tamad ba. So, ganun ang kailangan palaging may benefits yung mga miyembro namin. Ayan. Ayun nga, para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita po sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Ayan. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420.
For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office Filmex CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Ayan.
Ayan, so ayan po ang ating mga regional focal person na maaari nyo pong i-contact by region. Ayan, so sila po ang pwede nating kontakin pag syempre meron tayong mga Concerns tayo, may mga tanong, ayan. Maaari po nating silang kontakin, ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating huling katanungan, ay babatiin po muna natin ang ating mga live viewers from RCEP Extension Program Facebook page. Ayan. From Bayawan Multipurpose Agricultural Kilusang Bayan Cooperative. Ayan. Ayan. Salamat din po PhilMec RCEP Mechanization Program sa Amon Bayawan Multipurpose Agricultural Kilusang Bayan Cooperative ng Bayawan City, Negros Island Region. Ayan. At mula naman po kay Ma'am Analiza Tikyo. Shout out po sa taga Negros Occidental. Ayan, hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. At kay Sir Aldin Bartolay, ayan, watching from Barangay Ipilan, Ayan, Pilan Nara, Palawan. Ayan, nakarating na tayo ng Palawan. Yes. Ayan, good morning din po kay Sir Jose Moran, watching from Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Si Sir Jose Moran po ay from Gabao, Irosin, Sorsogon. Ayan. Wow, ang lalayo ng mga nagko-comment sa atin ngayon, partner. Yes, ayan. So, ayan, syempre sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, syempre para sa ating huling katanungan, ayan, kila Ma'am Clara at Sir Rodolfo, ano po ang pangarap nyo para sa inyong samahan sa mga kapwa magsasaka at sa industriya po ng pagsasaka sa bansa? Bilang magsasaka din po tayo. Ano ba pangarap? Ang pangarap namin, syempre, lahat ng pangarap ng mga samahan, yung umunlad. Saka yung pangarap na magkaroon din kami ng sariling amin. Hindi yung umaasa lang kami sa bigay. Yung mga kinikita na naisisave namin is, pag dumami na ng dumami, pwede na rin kami bumili ng sarili amin na makakadagdag pa sa pagtulong sa sa mga kapwa naman namin magsasaka. Sana maging katulad din namin sila, maging pursigido sila. At doon naman sa mga anak ng magsasaka, ng mga kabataan na sana mag-shift na sila, sumama sana sila sa sektor ng pagsasaka. Kasi kawawa naman yung mga magsasaka natin. Ang average na matatanda na 50 plus na. Sana sa kabataan, iyon ang makita nila. Dahil madali na ang pagsasaka ngayon. Diba? Tama po. Sa amin naman po, ang pangarap, sa akin po personally, ang pangarap ko sa asosasyon, sana po maging matatag pa sa tulong ng ating gobyerno. So, ang kailangan siguro, wag sanang magsasawa ang ating pamahalaan sa pagtulong at sa pamimigay ng mga makinarya, at hindi lang sa makinarya, mga seed, lahat yung binibigay ng government sa atin. Yun ang ipinagpapasalamat namin ng malaki. So, kailangan ang asosasyon ang pangarap namin sana tumagal para marami pa kaming matulungan sa hindi lang sa loob ng asosasyon at sa labas din ng mga kapwa namin magsasaka. At sana ang industriya ng pagsasaka sa atin is umunlad pa na hindi na natin kailangang mag-import. So sana, pangarap ko rin na tayo sana ang mag-e-export ng mga pananim natin. Yun po, yun talaga ang goal namin. Ang gandang gandang pangarap, syempre. Opo. Yes, Yun na malaya naman. tayo yung mangarap. Na sana. Kaya matupad. naman. Basta po sama-sama. Sipag. Ayan. At syempre sa paggamit ng tamang makinarya. Yes po. Opo. Yung pagmamahal sa Hindi yung mga gamit makinarya. gamit. Ayan, i-take note din po natin na importante rin yung pag-undergo sila ng trainings. Ayan. Sa amin kasi, bago talaga namin iyalis sa garahe, sinecheck yun ng mga maintenance at operator. Kung okay bang gamitin, kung ano problema. Kaya tumagal yung ano. Ayun.
At ayan, so ayan po ang kwentong hatid sa atin ni na Ma'am Clara at Sir Rodolfo. Sana ay makapagsilbing inspirasyon ito para sa ating lahat, 'di ba? So sana po yung mga naging lessons, 'di ba, Mga experiences experiences nila, nila. So ma'am. sana na i-take down notes natin to sa mga nagnanais maging beneficiaryo ng RCEP mechanization Tsaga at program. sipag lang. Yun, sabi nga ni Ma'am Clara, tiyaga at sipag lang. Saka yung pakita mong legitimo ka talagang magsasaka. Ng grupo ng magsasaka. Di ba na? Po, ayan. 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 Sabi nga rin po ni Sir Rodolfo, ayan, sinisikap din nila na makapag-provide ng service, hindi lang para sa kanilang cooperative, para rin sa mga farmers na hindi nila ka-member. Ayan. Ayun. Sabi nga nila, sharing is caring. Tama po ba, Ma'am and Sir? The best. Ayun. Ayan. So, wag po muna tayong aalis mga Karadyo Agri at panoorin po muna natin ang boses ng magsasaka. Ang Science City of Muñoz sa lalawigan ng Nueva Ecija ang kauna-unahan at nag-iisang Science City sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng iba't ibang national, regional, at provincial research and development institutions sa bansa, kabilang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec na siyang nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Mula sa programang ito, nagpapamigay ang ahensya ng mga libreng makinarya at pasilidad sa pagpapalay mula production hanggang post-harvest sa mga legitimong farmers cooperatives and associations at local government units sa mga rice-producing areas gaya ng Muñoz. Ang syudad ay may kabuang rice areas na 9,200 hectares na siyang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng nasa 6,000 na mamamayang magsasaka rito. Sila ay karaniwang umaani ng 5.25 metric tons per hectare kada taon, higit na mas mataas sa national average na 4.11 metric tons per hectare lamang. Ang isa sa hamon ng ating mga magsasaka dito sa Science City of Muñoz ay unang-una yung sa post-harvest losses natin na nakapagpababa dun sa kita ng ating mga magsasaka. Kung dati-dati nagbibilad sila sa gilid ng daan, inaabutan ng ulan, nadadaanan ng sasakyan. And because of this facility, itong rice processing system is mabibigyan ng oportunidad yung ating mga magsasaka na mas maging maganda yung quality ng palay at ng bigas na kanilang napoproduce upang madagdagan yung kita ng ating mga magsasaka. Upang masiguro ang pagsagip sa mga ani at tiyaking mas mapataas pa ang halaga ng mga palay ng mga magsasaka rito, pinagkalooban ng programa ang Science City of Muñoz ng isang state-of-the-art rice processing system 2 na nagkakahalaga ng 64 million pesos. Ang matatanggap po ng ating benepisyaryo, ang City Local Government Unit of Muñoz, ay RPS2 o yung Rice Processing System 2 na naglalaman po ng 2 units na recirculating dryer na meron pong 12 tons capacity bawat isa at isang unit po na state-of-the-art na 2 to 3 tons per hour capacity na rice mill. So ang alaga po ng ating ipamimigay sa ating pong benepisyaryo ay humigit kumulang 64 million pesos. Nakikita ng lokal na pamahalaan ang malaking potensyal ng nasabing pasilidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at gawing abot kaya ang mga dekalidad na bigas para sa mga mamamayan gaya ng adhikain ng Pangulong Marcos Jr. Malaki po ang aking nakikitang tulong ng ating Rice Processing System o RPS. Ito po ay nagkakaroon ng mas moderno, mas maayos at mas mabilis na paggiling ng palay. Para naman po sa mga consumer, makikinabang rin sila dahil may access na po sila sa mas malinis, mas may kalidad at abot kayang bigas. Ibig sabihin, hindi na po lamang mga magsasaka ang ating matutulungan, kundi ang ating buong komunidad. Hindi maitatanggi ang saya at pasasalamat ng mga magsasaka na direktang makikinabang sa proyektong ito ng PhilMec
Kami po dito sa Science City of Muñoz ay nagpapasalamat dahil kami po ay nabiyayaan ng equipment na ganito dahil iyan po ay magagamit namin lalo na po sa panahon ng tagulan. Dito po namin patutuyo para mahintay po namin ang presyo ng aming palay. Ito ang rice processing system sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. At ito ang handog ng Filmex sa bansa. Modernong pagsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. Ayan, at yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng ating makinarya mula sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, before we officially end our live stream po with Ma'am Clara and Sir Rodolfo, baka po may nais kayong idagdag na hindi nyo pa po nabanggit kanina or may gusto po kayong batiin. Hindi po gusto, required pong bumati. Shout out. Yes, ma'am. Apo. Opo. Ikaw na muna. Sige. Ah, Ang unang-una kong siyempre ibabatiin ay ang aking very supportive na asawa Ayun. na si Cap Boy Ortega. Saka yung mga kasama ko na mga member at BOD kong kasama, si paring Ernie, paring Bina at Bong. Saka thank you din sa MAU namin na si Sir Jomar Guevara. Thank you. Kayo, sir. sa akin naman po, wala naman ako. Binabati ko po ang Mga member. mga magsasaka o kasaka ng buong Bataan. Yeah. Kasi po marami dahil lahat sila kakilala ko. So, Galing naman ni Sir. pagka po kasi nag-mention ako ng isa, hindi namin yung isa. So, binabati ko po. Basta buo, sir. Silang lahat. Buong Bataan. Wag na po, okay na. Ayan. Lagi kasing ganun, ate, pag may nakalimutan, hindi mo naman ako binati. May magtatampo eh. Kaya tama yung Basta ni silang sir. lahat. Silang lahat sa Ay, anak ko Bataan. si Mrs. Di mo binati. Ayan. Ayan, so, at dito mo nagtatapos ang episode tungkol sa kwento sa likod ng Ani at Pag-asa kasama sina Ma'am Clara S. Ortega, ang chairperson po ng Vizal Santo Niño Rice and Livestock Farmers Agriculture Cooperative mula po sa Candaba, Pampanga, at si Sir Rodolfo R. David, ang chairperson po ng Puslak Farmers Association mula po sa Hermosa, Bataan. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento. Thank you rin po sa Thank inyo. you po, Ma'am Pia at Ma'am Ma'am Gia. Ayan. Sana po ay maging inspirasyon talaga sina Ma'am Sir sa ating mga listeners at viewers na tumutok ngayong araw sa atin. Maraming salamat Yes, opo. At syempre, salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode po natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. At hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng Filmec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.